Esta sa inyo mga patatas. Tayo na po ay nagbabalik dito sa komunidad ng Minecraft. So ngayon dito tayo sa mining area natin. Mag-gather tayo ng deep slate pang gamit na blocks para sa ating gagawing agenda for today's episode, which is yung drown farm na syempre nagtayo tayo ng shop. So kailangan natin mag-restock agad. And kasalukuyan meron na akong 1 large chest, 5 large chest ng ganito, ng deep plate. And papakita ko na lang sa inyo yung mga materials na lalabas doon sa screen nyo. So, yung farm nga pala is galing kay Sharker Craft. So, yon. So ngayon is nagbabalik tayo and tapos na yung ating napaka-grindy na kunin, which is ang building blocks na kung saan is yan, tapos na natin. Meron na tayong 5 large chests ng deep slate and yung ating cobble deep slate slab na 2 large chests. So ngayon is meron pa tayong isang grindy din na kukunan, which is yung soul sand sa nether. So siguro 40 stack ng soul sand and 66 na magma blocks ang kukunin natin sa nether, and gather na rin natin yung mga ibang medyo magaan i-grind na mga gamit, magaan kuhanin. So, yon, magkita-kita tayo sa nether. Oo nga pala, andito na rin pala tayo kami sa taas ng bedrock, which is binutas na nila. And then may pathway na rin dito. Hello, kumusta? At welcome back. Mali. Ganun na lang natin yung butas. Nice. So, may ship pa dito naligaw. And tignan na lang natin kung saan yung Soul Sand Valley. Ito, nice. Soul Sand Valley na to. So, andito na tayo and wasak na rin pala, ano? So, balikan ko na lang kayo. So, tapos na nga tayo mag-gather and all goods na lahat ng ating mga item. Ililipat na natin to sa ating main base dito sa Kubong Craft. So, ipapakita ko sa inyo yung mapa, which is nasa 24 ako, and mababang lipatan to ng gamit. So, ang coordinates nga pala natin is 830 by 400. So, punta na tayo doon. And hanap tayo ng paggagawa ng farm natin, which is yung drown farm. So ngayon is natapos natin ilipat yung mga gagamitin nating materials para sa ating farm. And meron na rin tayong way of transportation na madalian, which is ang portal. So ngayon, etong area kung to is hindi fit sa gagawin kong build. And nakakita na tayo ng mas fit dito, mas malaki dito. And nakanvas ko na rin pala yun, which is banda dito sa Taiga Biome. So lipad tayo dito and dito. If you can see is meron na tayong canvas ng ating gagawing farm and pre-cam tayo, which is giyaan. Wait lang, render tayo ngayon kasi nakapa-render lang ako para mas smooth. Ayan yung ating sukat ng gagawing farm ngayon, and simulan na natin to. So let's go. So tayo po ay nagbabalik and update sa ating drown farm, which is nakikita nyo sa likod ko na may
healing chamber na tayo and still working kahit hindi pa tapos, which is tatapusin ko lang talaga pag kailangan natin ng madamihang copper. So ngayon is 100% still working and napaka-efficient kasi kapag kun na ako ng mga trident, you can see, then nasa SD na yung iba and yung copper din. So ngayon is i-open na natin yung ating shop dahil kailangan na rin. And shot ko lang si Mine On na pag-restock yung mending at unbreaking. So siguro goods na to and may nakuha pa tayo. Let's go. Dito nga pala sa Nautilus shell na nagagather natin, which is napaka-useless kung ibibenta lang natin sa Nautilus shell, which is pwede natin gawin and maghanap tayo ng Lock of the Sea. So ngayon is nakapag-interior na tayo and ganito yung kinalabasan ng aking interior, which is simple lang. Dito sa unang palapag, which is yung copper natin is nagkakalaga ng 3 diamonds lang per 1 stack ng block. And dito is yung ating pinaka trident na tinitinda, which is may 3 na tayo dito. And kasi bakit nga lang ba 3? Kasi walang mending na restock yung kuya nyo mine ore. So pag nag-restock yan, ubusin ko agad and ilalagay ko na agad dito. So and nagkakalaga rin siya ng 15 diamonds, which is 3 bawat books. So 6 and 1 blocks lang yung trident. Back to the agenda tayo. Agenda. So maghanap na tayo ng Heart of the Sea para maging conduit and ma-event na rin natin. So kasi napaka-useless ang Nautilus shell kung walang Heart of the Sea. So balikan ko na kayo pag andun na tayo sa chest na nakita ko sa mga ruin. So andito na tayo and the moment of truth, kung meron nga ba tong map. Okay, meron. And buried treasure map, unknown map. So dito siya. And yung paghanap na ito meron tips and tricks. Dito yun. Diba? So 9x9. And ito ang Heart of the Sea. And water of Ocean of Breathing. So goods yun. Tips and tricks. So yung may column na to, which is eto yung 13 by 13, 15, and 6, yun ang key. Yan yung titignan nyo kung maggaganto kayo. So ngayon is kakatapos lang natin magganap ng ito nasa hawak ko, which is yung Heart of the Sea, and may 4 tayo. And hindi lang yan, bali eto na rin mga water shard and mga valuables na rin. So ngayon is i-craft natin to into conduit para makapag-stack na tayo doon, which is mag-aanap ako of cam, pero for now eto muna. Then yung pakuan ko nga pala is yung pinaka previous nila, which is yung nasa Ocean Monument na block. And magpakot tayo dito na kung saan is
Yan. So, dito na tatapusin tong episode na to. And kung nagustuhan mo man, hit like, comment, and subscribe. And shoutout ko kayong lahat sa next episode. So, see ya. Bye-bye.